Sana ay makabisita kayong muli, hiha, si Tita Lucille noong paalis na kami ni Hector. Ngumiti ako at tumungo sa kanya. Sasabihin ko po kay Hector. Let's go, hila sa akin ni Hector patungo sa kanyang sasakyan. Tahimik muli ang biyahe pabalik sa kanyang kondo, nang pinili kong magsalita. Aasahan ng daddy mo at nila tita ang muli nating pagbisita sa kanila. Hindi siya nagsalita, nanatiling tahimik at seryosong nagmamaneho. Mahina na lamang akong napabuntong hininga. Siguro'y hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggap ni Hector si Tita Lucille, bilang asawa ng kanyang ama. Nagluluto ako ng almusal, habang naghahanda pa si Hector sa kanyang pagpasok sa trabaho. Naghahampa ako habang gumagalaw sa kusina nang maramdaman ang kanyang palad sa aking baywang. Halos mapatalon ako sa gulat. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa aking leeg. Halos magsitindigan ang mga balahibo sa aking batok, lalo na noong bahagyang lamapat ang kanyang labi sa aking tainga. Malapit na to, halos wala sa sarili kong nasabi. Tuluyang nagtindigan ang bawat hibla ng balahibo sa aking katawan, nang lamapat ang kanyang malambot na labi sa aking batok, at marahang humulik doon. Ang kanyang mahihigpit na braso, ay pumulupot sa aking baywang, Hector. Magkahalong kaba at hindi maipaliwanag na excitement ang aking naramdaman. Ngayon ay nasa leeg ko na ang kanyang mga halik, Hector yung niluluto ko. Ngunit parang wala siyang narinig mula sa akin. Pinatay niya lamang ang stove saka ako hinarap sa kanya. Agad niya akong siniil ng malalalim at sabik na halik sa labi. Naramdaman ko ang pag-angat ng aking katawan. Mabilis niya lamang hinawi, ang kung anumang bagay ang naroon malapit sa sink at inupo ako doon. Naging mabilis ang pangyayari. Naramdaman ko na lang ang malambot na kama sa aking likod. Nasa leeg ko muli ang kanyang mga halik. Pinuksan ko ang mga mata, at sandaling napatitig sa siling, bago iginala ang paningin sa paligid. Nasa aming kwarto kami. Halos hindi ko makilala ang aking sariling boses, nang angkinan ng kanyang bibig ang aking hinaharap. Marahas niyang binaba ang suot kong bestida at narinig ko pa ang pagkakapunit nito. Ngayon ko lang din napansin na hindi pa pala siya nakapagbihis, at tanging puting tuwalya lang ang nakapulupot sa kanyang baywang. Hector, hindi ka ba malilate sa trabaho? Nagawa kong ipaalala sa kanya sa kabila ng mga bulong at singhap ko. Nang tuluyan siyang pamwesto sa aking katawan, ay halos hindi ko na malaman kung saan kakapit. Sa huli ay ipinulupot ko ang aking nanghihinang mga braso sa kanyang batok. Ang kanyang bawat ginagawa ay may halong rahas na nasasaktan na ako. Hindi ko lubusang naintindihan kung bakit. Kung dahil ba sa pisikal o emosyonal na sakit, at naglandas ang luha sa aking pisngi habang ginagawa niya ito. Agad siyang bumangon at tinungo ang bathroom. Sandali akong natulala bago tuluyang umalis sa kama. Pinalikan ko ang naiwan sa kusina at naghain. Dumating si Hector na nakabihis na at tahimik kaming kumain. Hector, bumaling siya sa akin, bago tuluyang lumabas sa pintuan ng aming unit, mag-ingat ka. Wala siyang sinabi at tumalikod na para umalis. Almost midnight na ngunit hindi pa rin nakakauwi si Hector. Ito na yata ang pinakamatagal niyang uwi. Nag-aalala na ako at hindi ko rin naman alam ang gagawin. Wala naman akong cellphone para makontak siya. May telepono kami rito, ngunit hindi ko naman alam ang number niya o ng kanyang opisina. Narinig ko ang pagbubukas ng pintuan. Agad akong napatayo upang salubungin sana si Hector, ngunit iba ang bumungad sa akin. Si Hector nga iyon na mariing nakikipaghalikan sa isang babae. Nag-uwi siya ng babae. Hector, nang inag ang aking labi sa nakikita. Natigil sila sa tawag ko. Bumaling sa akin ang mukhang lasing na Hector, at iyong dala niyang babae. Nakapulupot pa ang mga braso noong babae sa leeg ni Hector. Nakasuot ito ng revealing at mixing pulang dress, na hapit sa magandang hubog ng kanyang katawan. Sino siya? Tanong noong babae. Nakakunot ang noo sa akin. Just my wife. Hinawakan niya iyong pisngi ng babae, upang muling ibaling sa kanya. Ngumisi yung babae at muli silang naghalikan. Sa aking harapan. Para akong naipako sa aking kinatatayuan. Narinig ko ang pagkakalak ng pinto ng aming kwarto. Napaawang ang aking labi, at nanghihinang napaupo sa malamig na sahig ng living room. Bakit paano umiling ako kasabay ng pagbagsak ng aking mga luha? Halos hindi tanggapin ng aking utak ang nangyayari.
Makaraan ay nakarinig ako ng mga yapak. Hindi ko alam kung gaano katagal na ba akong nakaupo, at tulala rito sa sofa ng living room. Nagangat ako ng tingin at nakita iyong babae. Halos magdilim ang paningin, at gusto ko siyang sugurin at pagsasampalin. Ngunit wala. Nanatili lamang akong wala sa sarili. Hinahanap niya yata ang kanyang stiletto. At nang makita ang mga ito, ay para bang invisible ako rito at hindi niya nakikita. Tuloy-tuloy lamang ang lakad niya paalis. Makaraan ay tumayo ako't dinala ng mga paa sa kwarto namin ni Hector. Dama po ang aking mga mata sa kanyang mahimbing na natutulog doon. Kusot ang aming bedsheets at nagkalat ang kanyang mga damit sa sahig. Nanginginig ang mga kamay kong pinulot ang mga ito. Sinarado ko ang pinto noong lumabas ako. Kumilig ako rito at napahagulhol. Breakfast ka na, bati ko sa kanya nang pumasok siya sa dining. Gulong-gulo pa ang kanyang buhok, at kitang kagigising lamang. Wala siyang damit pang itaas, at tanging iyong pajamang isinuot ko sa kanya kagabi ang kanyang suot. Ilang sandali siyang tumitig sa akin bago nag-iwas ng tingin. Umupo siya roon at nagsimula akong pagsilbihan siya. Isang masakit na realisasyon ang pumuno sa akin kagabi. Iyon ang katotohanang hindi ako narito upang ituring niyang asawa. Narito ako bilang isang kabayaran. Bayad sa pagkakautang ng aking tiyuhin sa kanya. Hindi ko man alam ang buong detalye, ngunit sa naalalang sinabi noon sa akin ni Edgar sa isla. Nagangat ako ng tingin, at pinagmasdan siyang tahimik na kumakain. Marami nga ang nagbago sa loob ng ilang taon, o nagbago nga ba siya, o hindi ko naman talaga siya lubusang nakilala noon. Pakiramdam ko ay ibang Hector ang nakilala ng batang Andrea noon. Flashback. Malakas ang ulan ng araw na iyon. Hinihintay ko si Papa na siyang susundo sa akin. Siguro'y na-traffic siya o di kaya'y natagalan sa trabaho. Nakaupo ako noon sa waiting shed, sa labas lamang ng university. Mag-isa na lang ako doon, nang may umupo sa kabilang dulo ng kung saan ako naupo. Pamaling ako sa dumating at halos manlaki ang mga mata ko, nang mapagtanto kung sino iyon. Napayuko ako't kinagat ang pang-ibabang labi, upang maitago ang sumisilay ng ngiti. Umihip ang malamig na hangin, at mas lalo kong niyakap ang sarili. Napaangat lamang ako ng tingin, nang may naglahad ng isang varsity jacket sa aking harapan. Walang bakas ng kahit na anong emosyon ang kanyang mukha. Marahan ko yung tinanggap mula sa kanya. Salamat, muli kong nakagat ang pang-ibabang labi ko. Walang imik siyang bumalik sa kanyang pagkakaupo. Dahan-dahan ko namang sinuot yung jacket niya. Nalanghap ko pa ang mabangong amoy nito. Pinalingan ko siya, at nakitang diretsyo lamang ang mga mata niya sa mga patak ng ulan, na dumadaloy mula sa bubong nitong waiting shed. Ginaya ko siya at pareho naming pinagmasdan ang bawat buhos ng ulan. Isang itim na pick-up ang tumigil sa aming harapan. Tumayo si Hector at napagtanto kong para sa kanya ito. Bigla akong nakaramdam ng lungkot. Wala pa ba ang sundo mo? Mabilis akong nagangat ng tingin kay Hector na kinausap ako. Ha! Napalunok ako't umiling-iling. Hinihintay ko pa si Papa. Bumaling siya sa suot na wristwatch. It's getting late. You might want to send a message to your dad instead. Sabihin mong ihahatid ka na lang namin. Kailangan kong kurutin ang aking kamay, dahil natutulala ako sa gwapong mukha ni Hector. Ah, oo sige. Nilahad niya sa akin ang nakabukas na pinto ng kanilang pick-up. Mabilis naman akong pumasok doon, dahil mababasa kami ng ulan. Sunod siyang pumasok at tumabi sa akin. Ngayong mas malapit ay lalo kong naamoy ang kanyang bango. Pinatakbo ng driver ang sasakyan. Nilabas ko naman ang cellphone ko, mula sa bulsa ng aking school uniform. Tinext ko si Papa. Ituro mo na lang sa amin ang daan patungo sa bahay niyo. Bumaling ako kay Hector na nanatiling seryoso, at nakatingin lamang sa harap. Tumango ako. Okay. Ang alam ko'y may sarili na siyang kotse. Dama po ang mga mata ko sa kamay niyang may benda. Tahimik akong napabuntong hininga. Oo nga pala at nasangkot na naman siya sa gulo noong isang araw. Sinalubong ako ni Mama sa gate ng aming bahay. Agad niya akong pinayungan. Nako Andrea, sisipunan ka nito. Ang bilis mo pa namang magkasakit. Ma, si Hector po schoolmate ko. Pakilala ko. Hindi ko alam kung tama bang sabihin kong magkaibigan kami, gayong ngayon nga lang kami nagkausap at ang ikli pa. Bahagyang kumunat ang noo ni Mama,
Nakalaunay naging isang tipid at makahulugang ngiti. Alam kong namumula na ngayon ang mukha ko. Hector Saavedra. Pagkukumpirma ni Mama. Medyo naguluhang tumungo naman si Hector. Pinapayungan siya ng kanilang driver.ma sa white ko sa kay Mama. Ngumiti siya at bahagyang umiling. Salamat sa paghatid sa anak ko, iho. Pasok tayo sa loob. Dito ka na mag-dinner. Anyaya pa ni Mama. Agad na umiling si Hector. Thanks, pero hindi na rin po kami magtatagal. Hinatid lang po namin si Andrea. Parang nagpantig naman ang tainga ko nang marinig na binigkas niya ang pangalan ko. Kilala niya ako. Pumasok na sila sa loob ng sasakyan, at maya-maya pa ay umalis na rin ito. Natulala ako sa palayong pick-up. Pasensya ka na anak, at nasiraan ako kanina sa may highway. Paliwanag ni Papa nang dumating siya. Umiling ako't ngumiti. Okay lang po Papa. Naku mahal, yang anak mo hinatid dito kanina ng crush niya. Panunokso ni Mama. Naramdaman ko na naman ang pag-init ng pisngi ko. Mama. Tumawa lamang si Mama, ngunit naging seryoso naman si Papa, yang crush na yan. Umirap si Mama. Hayaan mo na mahal, para namang hindi tayo dumaan dyan. Bamantong hininga si Papa, at lamambot ang mga mata nang tumingin kay Mama. Gustong gusto ko talaga ang mga ganyang tingin ni Papa sa kay Mama. Iyong tingin na puno ng adorasyon, at pagmamahal. Lumaki akong saksi sa pagmamahalan ng mga magulang ko. Nakita ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Sa mga sandaling iyon, ay tahimik akong nangarap ng buhay kasama ang lalaking mahal ko. Hindi ko alam ngunit sa edad na 15, ay si Hector na ang naiisip ko, may practice game ngayon ng business ad. Nude tayo. Sabay hila sa akin ng isang kaklase. Wala raw kaming pasok sa huling period. Kaya naman mula sa high school department, ay tinungo namin ang university gymnasium. Maraming nanunood kahit pa practice game nga lang ito. Agad kong namataan si Hector na seryosong naglalaro sa court. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang gwapo niya lalo sa suot na varsity jersey. Pawisan na siya ngunit ang fresh pa rin niyang tingnan. Andrea dito. Hinela ako ng aking kaklase paupo sa nakita niyang pwesto. Maingay dahil sa pag-cheer ng mga kababaihan. Halos puro college students ang narito. At mukhang kami lang yata ang high school na nakapuslit rito. Napapangiti ako sa tuwing nakipagtawanan, at berwan si Hector sa kanyang mga kaibigan sa court. Halos mapatili naman sa tuwing nakakashoot siya. Ang galing. Sana lang makapanood ulit tayo sa actual nila no, anang kaklase ko, game. Naglalakad na kami ngayon palabas ng gym matapos ang laro. Tumungo ako. Sana nga, napahinto ako nang may maalala. Mabuti at dala-dala ko ang aking backpack. Mauna ka na, may kukunin lang ako sa locker. Nagkibit balikat lamang siya saka naglakad paalis. Nang makalayo na siya ay bumalik ako sa loob ng gym. Hindi ko makita si Hector, ngunit naroon ang isa sa kanyang mga kaibigan. Nagsisintes ito ng sapatos. Nahihiya ko itong nilapitan. Habang palapit ay kinuha ko na ang jacket na pinahiram sa akin ni Hector, noong isang araw sa loob ng aking backpack. Lagi kong dala at baka sakaling may pagkakataon, at maisauli ko sa kanya. Excuse me, nagangat ang chin nitong mga mata sa akin. Naramdaman ko ang init sa aking mukha, nakita mo ba si Hector? Tumayo ito ng tuwid at sinipat ako ng tingin. Pagkatapos ay ngumuso ito habang itinuturo sa akin ang hallway patungo sa lockers. Siguro ay nandun si Hector. Sige salamat. Mabilis na akong tumungo doon. Ngunit sa kalagitnaan ng mga hakbang ay napahinto ako. Sa tahimik na hallway ay nadatnan ko ang nakangising si Hector. Nakino-corner iyong magandang member ng cheering squad ng school. Sandali akong nanigas sa kinatatayuan, bago nagpas siyang umatras. Pero isang hakbang pa lamang paatras, ay may natabig na akong kung anong nagdulot ng kaunting ingay. Agad ko itong nilingon at nakitang ang trash can iyon. Saglit akong napapikit at napakagatlabi. Nilingon ko ang dalawa, at nakitang nakakalas na sila sa isa't isa. Lumalapit na rin sa kinatatayuan ko si Hector. Nakita ko naman ang pagismad noong babae. Kuminto si Hector sa aking harapan. Nanginginig ang mga kamay kong inangat yung jacket niya. Isosoli ko lang sana. Nanatili akong nakayuko hanggang sa kinuha niya ito sa akin. Sige, alis na ako. Bago pa man siya makapagsalita,
ay mabilis na ako pumihit paalis. Halos patakbo akong lumayo doon. Pumagal lang ang lakad ko nang nasa malawak na field na ako ng campus. Bumaba ang mga balikat ko. Girlfriend niya ba yun? Napailing ako sa sarili. Ano naman ngayon kung girlfriend niya nga, Andrea? Nahinto ako sa paglalakad at agad nanlaki ang mga mata, nang marinig ang pamilyar na boses nang tumawag sa pangalan ko.